Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, tumistigo na. Paktay, grabe ang pasabog na ito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang isang post sa social media mga kababayan at ang sabi po dito, nako, nung si VP Inday ang iniimbestigahan, nagsakit-sakitan ba siya? Oo nga no ha? Di ba hindi? Kasi hindi siya guilty. Nako. Ano po ba ang gusto mong iparating? Mula po ito kay Nino Magalien Vale. Yan mga kababayan, no? Syempre hindi po guilty. Kaya hindi yan magsasakit-sakitan. Proven and tested na po yung yung nagsasakit-sakitan. At the end of the day, guilty ang kinalabasan. Diba si Gloria Macapagal Arroyo, ganun din yun eh. Nagsakit-sakitan, guilty rin pala. Diba? Sino pa? Aba, si former Speaker Martin Romualdez mukhang may sakit na rin eh, no? At pupunta yata sa Amerika para magpagaling sa Amerika. Aray ko po. Nagsakit-sakitan, baka guilty rin mga kaubayan. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan sa post na ito? Mga guilty ba itong mga taong ito? Si BP Sara lang ang malakas, yan sa kalam. Si BP Sara lang sapagkat siya lang ang hindi nagkasakit nung inimbestigahan ng Kongreso ng House of Representatives, di ba? Anyway, eto pa po mga kaubayan, pasadahan din po natin ito. Si Auntie Claire, sabi niya po dito, Castro sinasabing abala ang Pangulong Marcos sa pagpapaangat sa Pilipinas. Aray ko. Anong klaseng pagpapaangat? Hindi natin masabi kung ito ipagpapaangat sa... Ano bang umaangat ngayon? Korupsyon ang umaangat ngayon mga kababayan. Diba? Tama ka. Tama ka talaga Castro. Jose Claire Castro, tama ka. Abala si President Bongbong Marcos Jr. sa pagpapaangat sa korupsyon sa Pilipinas. Kasi pinahintulutan niya na mangyari ito sa ating bansa. Tapos sinasabi niya pa, parang wala siyang alam. Kasi sabi niya, paano tayo nahantong sa ganitong sitwasyon, di ba? Kaya nga po mga kababayan, no? Eto, unahin muna natin siya, si Anjo Iliana bago natin i-connect itong si President Bongbong Marcos Jr. dito po sa makakalimutin. I mean, parang sinasabi ng yata, no? Yata like sa lindol. Eto, unahin na nga lang natin. Naglabas po ng statement si President Bongbong Marcos Jr. kasi marami na po ang naghahanap sa kanya. Para magsalita yan po sa lindol sa Davao Oriental, di ba? 7.6 magnitude po ang tumama diyan. Sinasabi ng iba, sabi ng mga post, di ba? Baka sabihin na naman po ng presidente na yata baka may lindol yata diyan sa Davao Oriental. Nako po. Ba? Tapos yung isa pang nag-post, nabasa ko lang sabi kanina baka next week pa malalaman ni President Bongbong Marcos Jr. Yung lindol dyan sa Manay, Davao Oriental. Yan mga kaubayan kasi di ba nadala na po yung taong bayan kasi nung lindol sa Cebu, sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na
lumindol yata kagabi, ano. O yata daw, hindi pa sure. Ngayon, taong bayan na po ang nagre-report kay President Bongbong Marcos Jr. that there is earthquake, mga kabayan. Para hindi na pag humarap siya sa sa media, no? Sa mga press, hindi na yata. Talagang totoo na. Oh, yan mga kabayan. So, sabi po dito sa last part po ng kanyang statement, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., to our kababayan in the affected regions, please stay alert and calm. Move to higher ground and stay away from the shore until authorities declare it safe. Ayan, no? Follow all instruction from your local disaster councils and barangay officials. Your safety is our top priority. Ayan, top priority. Anong masasabi nyo dyan? Top priority daw ang yung mga affected areas. Okay? Eto, balikan po natin si Jose Claire Castro, mga kababayan. Sabi po ni Anjo Iliana, tuwing tatanungin mo si Ante Claire, mainit na ulo, lalo na pag yung mga tanong mahihirap. Babalik ta rin yung sagot, tapos biglang si BP Sara na yung masama. Imbis na sagutin na lang ng diretso yung mga tanong. Oo nga wala tayong magagawa. Si Jose Claire Castro kasi, mga kabayan, parang yan parang computer na yan. Naka-program na, di ba? Parang, naka-system na yan. May sistema na yan si Jose Claire Castro, naka-program na ang system niyan. Kahit anong itanong mo dyan, sa katapos-tapusan ng sagot niyan, palaging Duterte. Yan po ang yan po yung nautos sa kanya or yan po ang mandato ni Jose Claire Castro. Bahala na magmukhang tanga, no? Bahala na magmukhang tanga basta may pera. Ganun yun Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang, at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Nung pinalitan na si Marcoleta, pinapasok na si Boying, gusto nila mag-submit sa kanila bago bigyan ng proteksyon. Ganyan din si Gutesa, di ba? Gusto magpakita muna sa kanya. Mahirap di ba? Ultimo si Gutesa, nagtataka kayo, bakit walang tiwala sa DOJ? Bakit walang tiwala kay Boying? Can we blame him? Hindi. Ngayon, eto, yung isa sa pinangalanan ni Gutesa na may alam doon sa mastermind, gusto mag-testify. Kaya nga, napakalaking bagay na ito dahil makikita natin na talaga namang legit na testigo to si Gutesa. Kaya lang, kailangan niya rin protektahan yung sarili niya. In short, wala siyang tiwala sa sistema natin. Wala siyang tiwala sa gobyerno natin. Wala siyang tiwala dito kay Boying. Kaya ayaw niya magpakita. Basta nasabi niya na, nasa sa atin na, mga Pilipino, tayong taong bayan, paano natin bibigyan ng katarungan yung sinabi ni Gutesa. Nasa Senado na. Ang problema, itong Senado naman, hinaharang nitong mga dalawang tuta. Diba? Nung napalitan si Marcoleta at si Chis Escudero. Kaya nga dapat, sabi ko, ibalik yan dalawang yan. Pero anyway, andyan na tayo. Meron pa isang testigo. Ngayon, titingnan natin kung magano, kung iimbestigahan to at papayagan to ni Tuta Soto. Baka mamaya, pati to si Erwin, ayaw pagsalitain kung sino. Dahil natatandaan natin, si Gutesa, even yung party list ni Erwin Tulfo ay ibinanggit. So, baka mamaya, mabanggit ng todo-todo itong party list ni Erwin Tulfo. Hindi papayagan yan. Dahil, syempre, ang Blue Ribbon Chairman ay si Erwin Tulfo. So, alam natin ang kalakaran nila dyan. Haharangin talaga nila yan. Sana nga makapag-testify ito. Balik mo dito sa Pilipinas. Yung pong nag-ano sa inyo, nagparamdam o pumunta sa inyo na gusto mag-testify at sinasabi ho ninyo, bagman ito ni Zaldico. May kaugnayan ba ito kay Martin Romualdez? Yan, dadala ng pera. Yung tumatanggap ng pera para kay Zaldico, according to testimonya. Hindi lang naman testimonya ni Marines, ni Sergeant Busita, yung Dutesa, yung ang narinig natin yung mga pangalan na yan, kundi pati na rin doon sa bibig mismo ni Engineer Alcantara. Sabi niya kung sino yung mga tao ni Zaldico na... Yan, kita nyo, hindi lang si Gutesa, pati yung iba pang pati nga to si Alcantara, binabanggit itong testigo na lalabas pa. So ulit, to strengthen yung mga binanggit ni Gutesa dahil nagtutugma-tugma na nagko-connect na. Syempre, kilalang kilala yan. Dapat, yung bagman, trusted yan. Dahil syempre, hindi naman barya dala niyan Diba? So dapat,
yung nagdadala niya pinagkakatiwalaan. May balita nga ako doon di ba? Yung asawa pa nga ang bagman. Nung isa ron, yung isang lolong na buhaya. Matanggap ng pera at facilitate ng delivery ng pera. Nabanggit naman, dalawang sensor nagbanggit dito. Kaya siguro na-pressure itong tao na ito at nagparamdam sa akin, may tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety, at security kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa tabas ng bansa ito. Gustong umuwi at yun ang nakakatakot dyan. Binanggit mo nasa ibang bansa. Ngayon, halimbawa yung mastermind makapangyarihan, halimbawa nasa Malacanang, yung iba nasa Congress, diba? Halimbawa lang naman wala tayong pinapatukuyan. Meron silang kakayanan para patrace. Hoy, si ganito, kunwari pauwi na yung mama na yan. Airport pa lang, alam nyo na gagawin. Di ba? Pwede nila, kayang-kaya nilang gawin. Sana ba to hindi mo na sinabi na nasa ibang bansa pa? Paano harangin yan? Ako, paano nyo susunduin yan? Mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para dapat ito sa airport pa lang, puntahan mo na, Senator Bato. Ikaw na mismo pumunta ron. Baka mamaya ibalik na naman si Torre. Kidnapin na naman yan. Pambira. Yari tayo dyan. Puntahan mo na sa airport. Balik na ito sa dito sa direct arms yung safety pagbalik mo dito. Balik mo dito. Huwag mo na iasa sa iba. Ikaw na sumundo, Senator Bato, para sigurado. Opo. Ano ho ito? Isa lang po siya? Ilan po sila? At ano ho ang kanyang posisyon sa gobyerno kung meron man? Lang ito siya, no, ito yung pinangalanan ni, di ba may dalawang pinangalanan si Lucinda, nagtauhan ni Saldico na nag-deliver ng pera from Saldico to Martin Romualdez, doon sa bahay ni Martin Romualdez. Sa may, yung mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Okay. Dalawa po sila? Isa lang. Dalawang nabanggit, pero yung isa lang ang nagparamdam sa akin. Dalawang nabanggit, yung isa ang nagparamdam sa akin. Through someone na tumawag sa akin. Alam mo, dapat yung isa, sana nasa ibang bansa pa rin. No, magtago-tago muna siya dahil hindi siya talaga pwede dito sa Pilipinas. Yayariin yan. Lalo-lalo na alam natin na nagkakabukingan na. So, ano ba itong nasa? Saka na lang umuwi dito ang Pilipinas kung ready na mag-testify para maprotektahan ng Senado. Talagang mabigat yan, yayariin yan. Kung pwede pa daw. Sabi ko, wala problema. We will provide security. Meron ho bang meron ho ba silang yung nagparamdam sa iyo, meron na bang sinabi na mga kahit papaano'y hawak nilang ebidensya kung sakasakali man pong harap sa inyo? Hindi pa kasi kami nakapag-usap noon, yung tao mismo, kundi yung middleman lang na nag-arrange ng connection sa akin, yun lang nagsabi sa akin. At ang sabi lang, ang pinarating sa akin is willing siya mag-testify. Baka naman may mga may mga ebidensya yan. Alam mo naman, cellphone, pwede ka naman mag-picture agad, pipicture mo sa kotse, daming ang dami, paglabas, picture ka lang, gano'n, di ba? Madali naman gawin yan O kaya Yan mga kabayan, dapat po sigurong mag-ingat yung testigo na yan, no? Uuwi sa Pilipinas, nako. Kailangan nyo pong mag-ingat kung sino ka man, ha? Pero eto mga kabayan, balikan lang po natin ng kaunti ang video ito, no? Hindi ko lang naipakita, pero eto. Dito po, in-endorse pa. No? Sabi kasi ni Claire Castro, yung mga ginagawa ni speaker, parang walang alam si President Bongbong Marcos Jr., no? Pero napaka-imposible naman kasi ganito sila ka-close ni speaker. No? Ito. Dahil nasa lantaan ng bagyo, dapat nauunawaan niya ang kalagayan ng mga nababagyo. Diba hinayaan niyang malunod sa baha ang mga kababayan natin? Yan ang sinasabi, di ba? Ito ang isa sa mastermind. O baka dalawa kayong mastermind. Ako, nagsama yung magpinsan. O, di ba? Hinayaan yung malunod. Teka muna. Diretso muna natin. Pinagpatuloy niya sa kanyang pagpapasa ng mga batas para tulungan ang mga ating mga biktima. Teka muna. Bago tayo mapalayo, may napapansin ba kayo kay Tambi? Parang may something, no? Hindi, parang abnoy. Martin Romualdez na siyang nagpakita ng malasakit sa lahat ng naging biktima ng Yolanda at siya pa ang nagkaroon na. Siya ba? Do you agree with this man? Siya raw ang nagmalasakit sa Yolanda. Sige nga, pakilagay nyo doon sa mga ito ba, nagmalasakit talaga sa Yolanda o ito ang huling dumating? Nagtatanong lang, ha? Nagmalasakit? Bakit ninakaw di umano yung pondo para sa baha? Kung nagmamalasakit itong mama na ito, dahil nasa lantaan ng bagyo, dapat nauunawaan niya ang kalagayan ng mga nababagyo.
Ba't hinayaan niyang malunod sa baha ang mga kababayan natin? Yan ang sinasabi, di ba? Ito ang isa sa mastermind. O baka dalawa kayong mastermind. Nako! Nagsama yung magpinsan. O, di ba? O. Hinayaan yung malunod. Teka muna. Diretso muna natin. Pinagpatuloy niya sa kanyang pagpapasa ng mga batas para tulungan ang mga ating mga biktima. Teka muna. Bago tayo mapalayo, may napapansin ba kayo kay Tambi? Parang may something, no? Hindi, parang abnoy. Okay, there's nothing wrong kung mag-abnoy ka, okay? Sinasabi ko lang, may something di ba? Yung A pala niya, hindi isolated face. Meron talaga. Hindi naman tsura. Pero hindi pa siya si Lolong yan. Medyo payat-payat pa siya niyan. Hindi pa siya yung biggest crocodile in the world. Ngayon si Lolong na siya Lacson, teka muna. Anong pruweba mo na may sayad si Kiko Barsaga? Doktor ka ba? Kasi kung titingnan mo lang yung itsura, palagay ko mas may mukha. So yan mga kababayan, ganyan po sila ka-close ni President Bongbong Marcos Jr. Tapos sasabihin po ni Claire Castro na walang kinalaman dyan si President Bongbong Marcos Jr. sa mga ginagawa ni former Speaker Martin Romualdez. Nako, huwag niyo pong pinagluloko ang taong bayan, no? Hindi naman po mga bobo ang taong bayan para ganun ninyo. Hindi naman po tanga ang taong bayan para ganyanin ninyo, no? Kitang-kita na kayo, huling-huli na. Dinidinay pa ninyo, di ba? At saka, kung walang kinalaman ng presidente sa mga nangyayari po, no? Di mag-resign na lang po siya. Palit natin yung maging presidente na merong accountability, di ba? Dito puro hindi mo masasabi kung sino ba talagang presidente, ikaw ba? Siya? Sino ba talagang presidente? Kasi pag tanungin mo sila, wala no hand palagi sila. Aray ko po. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaction dito? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat.